Heavenly Father, we worship you, O Lord. We thank you for all the blessings you've given unto us. We thank you for our lives. We thank you for this day. And Lord, we thank you for the message for today. Lord, be the one, O Lord, to open our ears, our hearts. Be the one, O Lord, to make this message, O Lord, transform the lives of the listener. Yes, O Lord. We believe, Lord, that your words are powerful. Thank you, Lord. And be the one, O Lord, to take over me. Thank you, Lord. We glorify you. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. A blessed Sunday to everyone. Kita-kita-kits ulit tayo dito. Medyo matagal tayong nawala. So our topic for today is a good one. Lahat tayo pumupunta dito sa harap. Amen? Before we start our service, the first part is the testimony. Amen? Alam ko lahat tayo. Sino pang hindi nagte-testimony dito? Oh, meron pa. So next Sunday, I hope they will come also in front to share their testimony. Okay. So ang topic natin ngayon is testimonial message. Okay. So we believe that God bless us in our daily lives. Amen? Amen. Talagang napakabuti ng Panginoon. Lahat ng oras, andyan siya. Hindi tayo pinapabayaan. Amen? Kaya, ang daming nangyayari sa ating buhay. Paggising pa natin, may mangyayari na. Amen? May gigising sa'yo. Kung nag-alarm na yung phone mo or nag-alarm yung clock mo, hindi ka pa nagigising, malilit ka na, may babangon sa'yo. Blessing yun, di ba? Yan. Pag malilate ka, may hindi mo na catch yung bus or yung sasakyan mo, may sasakay sa'yo. That's a blessing. Amen? So God will make a way. Yung kinantangan natin, God is the way maker. Lahat ng ating struggle sa buhay, our problems in life, wala naman siguro walang problema dito. Praise the Lord kung walang problema sa atin dito. Pwedeng pa-share. Okay. So in this, sharing our testimony like Sister Danica has testified earlier, makita natin dito yung steps ng paano natin nakita how do we met God in those trials, in those struggles in life, and how we yung nakita natin yung resulta after. Amen? So, tingnan natin yung meaning. So, testimonial message. Testimonial message teaches individuals how to express positive support for a person, a product or service. It is a statement or endorsement from a past customer that describes how a product or service helped them. So it involves sharing personal experiences and highlighting benefits, often used in marketing and advertising to build credibility and trust. Ayan yung mga testimony ng mga dito sa mundo. Especially in the marketing, di ba? Kung nagbebenta ka, halimbawa sa akin, magbebenta nga ako ng Kangen machine. Sasabihin ko sa kanila, Sir, ma'am, ganun, mag-introduce ka muna. I have a product like this. It's a medical device, something that
it gives you the best water. Mga ganyan-ganyan, di ba? Talagang ipakita mo na best yung binebenta mo, maganda siya. May mga magandang benefits sa health, ganun. Ganun mo ano yun? Ganun mo ibenta. Mag-sales talk ka, ganun. Yung hindi mo sila lolokohin, sales talk. Ganun, yung totoo. Para mabenta yung binebenta mo. Ganun, di ba? Yung, ano naman, sa school, halimbawa, may sa school, common ito nung high school tayo, di ba? Pag enrollment na, mag-aano kayo. Teacher mo yung naging teacher mo ba si ganito, si Ma'am Acosta? Sabi niya, ay, oo, na-teacheran ko yan. Maganda yan, ang bait niya. Ganon. Di ba? Pag wala kang assignment, sige lang, gagawa ka ng mga reports o mga projects, gagawan ka ng paraan, may grade ka na, ganon, di ba? Yung bang i-lift up mo yung isang tao, yung kabutihan niya na experience mo, i-share mo sa kanila. And sa mga, ang daming bagay, pati sa ating everyday consumption, may nag-advertise ng Alinta and the Clean Heat. Di ba? Di ba lahat tayo may Clean Heat, may Alinta, di ba? So yung nagsasabi, ay maganda raw ito, kaya nag-move kami nito. Ay ganun ba? Ganito na ang bumaba ang bill namin. Ay ganun. Tapos yung nainganyo ka rin, nag-change ka rin ng provider mo. Ganon, di ba? In all, pati yung mga mobiles, ang dami-dami, smart, well, in the Philippines. Yung pala, Optus, Telstra, ganyan, Vodafone, ganyan. Di ba, ang daming selections talaga yan, kanya-kanyang kanya-kanyang pag-sales to, kanya-kanyang pagpapaganda, pagpapabigay ng kagandahan about that product or service. Amen? Ganon yung pagbibigay ng testimony sa mga products na ganyan, or tao, or company, or service providers, mga ganyan. Di ba? So yung purpose mo na yun, the purpose of that testimony is to invite the people, to encourage them para they will buy your product, or they will join you in your company, they will join you in your school, or they will go into this provider. Mga ganyan, di ba? Para may kasama ka, ganun. Kaya, inaano mo sila, sinasabihan mo sila sinasabi mo yung mga kagandahan sa kanila. Amen? Ganun yung testimony. In God's kingdom, our testimony is the biblical testimony, no? Galing sa turo ng ating Panginoon. So, yung testimony, sabi niya, pagpupunta tayo dito, I testify the goodness of God. Ganun, di ba? So, tayo ite-testify natin yung kagandahan at kabutihan ng ating Panginoon. Kung paano gumalaw ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Kaya, ang dami-dami na sa atin. Ito yung mga testimony, ang daming nakikinig sa mga testimony. Ang daming nakaka-relate, ang daming yung nagtatanong kung, totoo kaya, ganun-ganun, madaming nagda-doubt, ang daming, ay, ganun pala, kaya pala, ganito na siya, ganun. So it is from that testimony of that person, nalaman mo kung paano yung buhay niya, paano nag-journey yung buhay niya. Halimbawa, noon ganun siya, na parang hindi siya makakapag-aral. Wala siyang pangtusto sa school niya. But hindi mo alam, nag-struggle pala yan. Nagbenta ng kung ano-ano. Nag-ipon and then nakapag-aral. Tapos he finished a degree and now may profession na siya. At nag-work na siya with a good paying job. Diba? Ganun. Mga testimony, ang dami-dami. About financial, about
sickness, about career, lahat yan. Meron tayong testimony, iba't iba sa atin. Amen? So testimony refers to a declaration or evidence that supports a particular truth or fact, often related to God's work or the gospel. Ayan, yung sinasabi natin na it is God's work or the gospel. So it can also mean the act of sharing one's experience of God's grace and transformation. So biblical testimony is a story that reveals God's character and faithfulness in a person's life, serving as a witness to His power and love. Yan. So, testimony is the act of bearing witness to God's faithfulness, love, and redemption through personal experience. Yan, yung sinasabi natin. Na it is through experience, yung mga nangyayari sa ating buhay, that's, yan ang natin, tinetestimony natin sa, it is our testimony that involves the power and love of God. Amen? So ano ba ang testimony? What would be our testimony? So it must be honest and true. Hindi yung gawa-gawa lang. Amen? Hindi ka naman yung pupunta dito na magte-testify ka, sabi mo ganyan, pero gawa-gawa mo lang. Yung imagination mo lang pala yun. No, it is not. No? Kasi hindi naman nangyari sa'yo yun. Nagkakasala ka kung nagsisinungaling ka. Sinungaling na yun kung hindi totoo yung tinetestify mo. Amen? Dapat yung katotohanan, yung nangyari mismo sa buhay mo. So, it happened in your life. So, we encountered it. No? And then, we experienced. Amen? Yun ang itetestify mo. Hindi yung hindi nangyari. Okay? So, ituloy natin. So, testimony, referred to as a story of faith, is a personal account of how God has worked in a person's life, transforming them from a place of need to one of faith and relationship with Jesus. Yan. Ang direction niya is our relationship to Jesus Christ. So it's a recounting of a journey of faith, highlighting God's grace and power in overcoming challenges and finding a purpose. Hallelujah. So yan ang testimony natin. Amen. So we tried already. We tried, every one of us, sharing our testimony in here. Hindi lang dito, sa ating mga weekly activities, in our Sunday services, in our evangelism, discipleship, and fellowship. Kahit yung share natin ng Word of God sa kung saan, kahit sa workplace, pwede natin yang yan sa ating mga patients, ganun, o mga friends, relatives, mga ganyan. Amen? So yun, doon natin nagagamit ang ating mga testimony. Amen. So ano yung mga key components of testimony? Okay. So number 1 is the before. The before. This is sharing what life was like before encountering Jesus, including personal struggles, belief, and circumstances. Ayan. Yung before ito. Kung paano ka noon, kung hindi mo pa namimit si Jesus Christ. So, natin yung example natin yung life ko. Kasi alam ko, life ko na yun. Life ko to eh. So, this is true. So, before I met the Lord, yung talagang I accepted Jesus Christ. When we were
Mong bata pa kami, siyempre we were raised up in a Christian community. Pero ganun lang yung pupunta ng simbahan, magkakanta doon, magtitik yung communion, ganun lang, and then go home. Titignan mo lang yung mga classmates mo, kasama mo sa simbahan, ganun. Ganun yung namin nung maliliit pa kami. So, as we grow up, elementary, ganyan, meron yung subject namin, the Christian living. Meron yun. So you will learn also how the life of Jesus, mga ganun about Jesus, about God, hanggang sa high school, hanggang sa college, meron pa ring religion subjects. So, ganun yung buhay ko noon sa Pilipinas. Ganun lang hanggang nag-asawa. Di siyempre, ibibring mo yung mga bata. Maliliit pa sila. Like Danica, I know how you feel. Maliliit pa sila, maaga. Aayusan mo sila, i-prepare mo nga damit nila, pakainin sila. Last ka na na nanay na mag-ano ng sarili mo. Kasi i-prepare mo lahat-lahat. Pati nga minsan, pati gamit ng mister. Di ba? Maghihintay lang sila na ganyan. Tayo na ganyan. Pero meron pang gagawin. Hindi pa nailagay yung mga dede ng bata, battle sa bag, mga ganun. Mamaya may nakakalimutan ka pa. Ganun. Okay. So, ganun yung buhay namin noon. So, as a mother of 4, Danica, mother of 4. So, mahirap talaga. Mahirap mag-alaga ng 4 pa naman na lalaki. But praise the Lord, hindi ko nakita ang aking mga anak na yung nagbubuksing-buksingan na ganyan, yung nag-aaway. No, praise the Lord. Talagang, yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. I didn't see them boxing each other. Yung lang may sagutan lang, pero yung wala lang, ba't ganyan ka kasi? Ganito, ganun lang sila wala yung as in na malakas na boses or what, kaya I'm proud of my kids. Sana ganun din pag magkapamilya sila. Okay. So, ganun yung struggles ko noon. How to look after the 4 kids, lalo na nung si Luis at si Von magkasunod. My sister and mother took Luis to look after him because buntis na ako noon kay Von, malaki yung tiyan ko. Kaya tumulong sila sa akin. And then we came here, we processed our papers, we came here. Doon ko na-feel yung lumabas na sila, nag-school na yung mga bata, nag-work ang mister ko. Doon na ako, mag-isa ko doon sa bahay. Hindi ko alam na, kasi we didn't plan talaga na pupunta kami dito agad-agad. Nung na-approve na yung visa ng mister ko, hinahabol kasi ng ate ko yung age ng panganay namin. Kaya we need to come here. Kaya grabe ang ko noon. Sige, impake lahat-lahat para maayos na. Tsaka yung mga dadalhin namin dito. It was, nung dumating kami dito, may bagyo. My mom was praying for us yung travel namin. Kasi talagang walang makita sa kalsada. Nagilian Road pa noon. Ang daming slide. Okay, so when we came here, nag-work ako. So it is like yung parang dito na lang kami nagsama ng mister ko ng matagal. Because when we were in the Philippines, pabalik-balik lang ng pag-uwi. So parang dito lang kami talaga nagkakilala talaga ng yung bang magsama. Kaya ganun pala doon na nag-start yung mga yung getting to know. So ayun, madami akong struggles noon. Tapos after that, syempre nakita ko na isa lang siyang nag-work. Hindi pala pwede kung isa lang ang nag-work dito sa Australia. You need to work both because ang dami nating babayaran, ang dami nating bills. Pagdating nga ng July, the tax return, may makukuha tayo, pero mas magaling ang government. Sunod-sunod ang bills. Amen? Napansin nyo ba? Sunod-sunod ang bills, mga
insurances ng bahay, insurance ng car, mga ganyan. So, wala din lang. Parang inaano lang tayo, but kinukuha din nila. And then, I applied for a work in the mines. Doon na ako na kasi wala ako sa tabi ng mga anak ko for 2 weeks. Andito yung mister ko noon. Alam mo naman yung, hindi naman yan long distance kasi Australia din lang eh. So madaming pan talaga gusot ng couples. But ups and down talaga yan, up and down. Kaya ayun, so yung bang struggle ko noon is iba. May ako, pag umuwi ako dito sa Perth, parang may hinahanap ako na, ano ba itong, parang iba talaga. May hinahanap ako, yung nag-church ako sa noon, sa St. Joseph. And one time, may yung nagsimba kami, pero yung bang parang wala akong nakita, wala akong narinig. Yung nagfo-float ba talaga ako? Yun ang feeling ko talaga. Lord, sabi ko, bakit ganito ang feeling ko? Sabi ko, wala talaga. So the next Sunday, may nagyaya na sa akin kung pwede, sasama daw ako sa kanila. Ayun na, sumama ako sa kanila. So, naikwento ko na ito noon. So, ulitin lang natin. So, ganun nga yung struggle sa buhay. Madaming hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko sa mga struggles ko sa buhay. Amen? So, ayun na, may kapitbahay na nag-invite sa akin sa church. And then, ganun na. So, that's the before, we're in the key components of testimony. So that is the before, number 1. And number 2 is the encounter. So encounter is describing the moment or process of coming to faith in Jesus, including what circumstances led to that decision and the experience of surrendering to Him. Okay. So ituloy natin. So ganun yung nangyari. May before pala na pumunta na ako dito sa Perth, nag-resign na ako sa mines. Before na nag-resign ako, may nagpakita kasi na light sa aking harap na hindi ko alam kung saan nanggaling. Basta nakahiga ako na ganyan, may light na, very sharp light na nagpaganyan, kaya nabigla ako kung ano yun. So, napaisip ako doon. And then when I came here sa Perth, sabi ko doon na lang ako mag-work. And one more thing is yung bunso ko kasi noon laging nag-a-absent na walang rason, which hindi ko rin maano na bakit kaya, sabi ko, I need to stay at Perth, sabi ko. Marami naman sigurong trabaho doon. So, ayun na ganun. Nag-resign na ako doon, pumunta ako dito. And then someone invited me to the church. Then nag-join ako. And the church is the Free Believers Church. Ayan na. So yun yung yung light na yun, hindi ko alam kung anong klaseng light yun, but it is a sharp light na yung pag ganun niya is parang sword talaga, na matulis yung end niya. Kaya nagtaka talaga ako doon, and doon na ako nag-isip na something na ito, sabi ko, kaya lumipat na ako dito sa Perth. And then, number 3 is the after. So the after, explaining how life has changed since embracing Jesus, including how He has met our needs, brought transformation, and fostered a relationship with Him. So, ganun. In-invite ako. And then, sige, sabi ko. And then one time, pumunta kami sa mga office shop. We went to Good Samis. I saw a Bible nandoon.
bakit may Bible pala dito sa mga OP shop, sabi ko. So nag-iisa, kinuha ko. At may nakasigpit doon na paper in between that in the book of Psalms. Tinignan ko na ganyan. Ba't parang para sa akin talaga ito na message, sabi ko. Yung Psalms 37 verse 4, sabi niya doon, take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi niya, napaiyak ako doon na tumutulo na yung luha ko. Sabi ko, yes Lord, sabi ko, kinuha ko agad yung Bible. Binili ko talaga. Hindi ko lang nadala ngayon because malaki. But really, something special on that Bible. So talagang, Lord, sabi ko, talagang nakikiusap ka sa akin, sabi ko. So I really kept that verse, Psalm 37 verse 4. Kaya ganun pala talaga. God is a waymaker talaga. Yung kinanta natin, He is the waymaker. Kung yung siya ang nagtuturo sa atin kung yung our journey, tinutulungan tayo. Amen? Hindi niya tayo ipapahamak, but dinadaan tayo sa kabutihan. Amen? So, ayun. Yun pala. Pumunta ka sa church. Ganun pala. Kasi nga, wala ako naiintindihan. Sometimes malayo ka, and sometimes yung priest doon is mga puti. Hindi mo maintindihan kung minsan yung how they say the words. Amen? So, ayun. So, nagpapasalamat ako at napunta ako sa church na ito. Amen. Ayan. So, ganun yung effect niya. And then, coming to church, ganun, every Sunday na yan, every Sunday, parang ang ganda pala, ang ganda ng pumupunta sa church. Every time, makita mo yung brethren, and yung makakarinig ka na naman ng bagong mensahe. Kasi noon, may Bible nga sa bahay, pero hindi naman na-open, hindi nagagalaw. May mga nagnanaknak na mag-share ng Word of God. Hindi mo naman pinapapasok. Like yung mga Jehovah na gano'n, di ba? They are knocking at your door. Pag minsan, nagre-reason ka pa na may ginagawa ako, may pupuntahan kami, mga ganyan-ganyan. Tapos, you don't join Bible study. Wala naman kasing Bible study noon sa in Catholic noon, I don't remember na may Bible study. Kaya nung pumunta rin ako dito, I joined here, I'm really felt something different yung nakakarinig na ako ng Word of God, yung may Bible study na tayo. Tapos may prayer pa pala. Diyan ako na sa prayer, grabe. Yung makikipag-usap ka sa Panginoon. I'm sorry. But talagang, yung prayer talaga, diyan mo ma-feel ang Panginoon. Kasi sometimes, parang, andyan lang ang Panginoon. Andyan lang talaga, ang lapit-lapit sa'yo. Parang ka-face to face mo lang siya. If you really pray, galing sa puso mo, yung bang i-lift mo lahat ng mga worries mo, anxieties mo sa Kanya, mga problema mo, yung bang you humble yourself to Him, talagang may mangyayari. Kasi God is our promise keeper. Amen? He is a promise keeper talaga ang ating Panginoon. Hindi siya nagsisinungaling sa Kanyang mga promises sa atin. Amen. So ganun na. So, ganyan hanggang ngayon, so we are here, I'm still here in the church. Na nakita ko kung paano nag-grow ang church, paano dumami, paano ko kayo nakita ngayon, nawala noon. We struggled from
moving from pastoral house to another pastoral house hanggang ngayon. But you know, in finding pastoral house, nung talagang pinapaalis na kami noon sa Gosnells, yun talaga umiyak na kami ni Pastora. Because ito, sabi nila, aalis na kami. Wala pa talaga kami pupuntahan. Brother Jerry and the North, lahat tayo, manang Elma, manang Jackie, nagpapak kami talaga. Tinanggal namin lahat ang gamit doon sa pastoral. And then, may nakita si Pastora na for viewing sa Belmont. Pumunta kami doon, nakipag-usap kami. Yung talagang kami, we prayed a lot. Pumunta kami, nakipag-usap kami. May mga kasabay kami na nag-view. Alam nyo, hindi sila nakuha. Kami ang nakuha. Kaya grabe ang pasasalamat namin sa Diyos. So God really makes a way. Walang imposible sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya, walang imposible. So we are blessed at that night. Inano na namin yung mga gamit doon. Amen? Yes, nadatnan nyo na yung pastoral house na yun, no? Sa Belmont. Kay Sajon. Na we had also a problem, but we live unto the Lord. Baka mabait na si Sajon sa sumunod na tenant. Okay. So ganun. So, number 4 na tayo. So, focus on God's work. So, focus on God's work is highlighting God's actions rather than personal achievements in the story. So ayun, we acknowledge na si God ang nag-work doon, hindi kami ni Pastora, So, si God, kaya pinasalamatan namin ang Panginoon because He worked for us na kami ang magagrantan na as a tenant. Amen? Amen. So, ganun din yung nangyari sa akin. So, I came here, wala akong work, nag-wait muna ako ng 6 months, and then a friend came and sabi niya, I will, ipapasok kita sa work ko. Sabi niya, magpas ka lang ng resume, sabi niya. Ayun. So, I gave the resume, and walang masyadong etche-etche-boreche, na-hire ako agad. Amen? So, that's how easy I was hired. Tsaka, kaya hanggang ngayon, kung sinabi kong, I will live in this day, no problem, i-approve nila agad. Yun nga ang kabutihan doon Bakit kaya? Wow, thank the Lord, sabi ko. Kaya in this coming convention, wala akong problema. Kasi basta sabi ko, I will have this leave because it's a church activity. Yes. No problem, church girl, sabi di ba? Yes, kasi on my interview, tsaka nung the first weeks of my job, sabi ko, I am not working on Sundays, sabi ko sa kanila. Bakit? Sabi na, because it is the church day, sabi ko. I'm going to church, and you as well, you should go to church, sabi ko gano'n. Napaganon yung manager. Kaya alam na nila. So one time na talagang short of staff kami, tinawagan ako ng Sunday. At sinabi ko, have I told you about Sunday? Sabi ko gano'n. Oh yes, I'm sorry Iba, sabi nila. So alam na nila yun. Iba kasi ang pangalan ko sa work. Iba ang pangalan ko sa work. Yes. So, ganun yun. So we focus on God's work. If we have our achievements, if we have success, it is not from us. It is not our personal achievement. Amen? It is the work of the Lord. Kaya magpasalamat tayo in our answered prayers. We thank the Lord. And hindi lang as in doon, hindi lang mag-i-stop yung pasasalamat. You do something great again. Ipatuloy mo yung pagsisilbi mo sa Panginoon kasi sinasagot niya ang prayer mo. Ganon. Amen?
Okay. So number 1, 2, 3, the before, the encounter, after, focus on God's work. Number 5 is the emphasis on the gospel. Okay. So emphasis on the gospel, sharing that Jesus, not works, is the source of salvation and eternal life. Ito na. So, matagal na ba? Or there is, nakalimutan ko na kasi, hindi ko kasi nilagay sa calendar ko eh. So, I have heard the message of God, no? So, keep on hearing and hearing, it will deepen your faith, di ba? Sabi sa salita ng Panginoon. So, ayun, when I learned about baptism, sabi ko, so yun pala ang start ng salvation, mga ganon. So, bakit ko papatatagalin? Kung mamamatay na ako bukas, hindi na ako na-save. Sabi kong ganon. Kaya, so yun pala ang first step through baptism. And when I search the meaning of baptism, is submersion pala. Yung talagang ilublob ka. Kaya sabi ko, so yung pag-ano ko, kaya tinanong ko kay Pastora, so yung pala, baptism ko nung bata pa ako, so that is not real baptism. Sabi ko, yes, because that is giving name. Doon pala ako nabigyan ng pangalan na Evangeline, yung nabasa dito ko. Ganun. So that is not a baptism pala. So naintindihan ko yun about baptism. So it is yung natin for salvation. So ayun, hindi ako nagdalawang isip. And that time, may struggle pa rin ako sa husband ko because ayaw niya akong payagan ng mga pupunta ng ganito, church, mga prayer meeting and whatsoever. So, hindi ko sinabi sa kanya. Pero sinabihan na ako beforehand na sabi niya, kung magpapabaptize ka dyan na church, maghihiwalay tayo, sabi niya. So, sabi ko, mas maano naman yung salita ng Panginoon kaysa sa'yo. Sabi ko sa isip ko, kahit na Jesus ang pangalan mo, mas, Jesus. Jesus gamin tinaga na because he was born in December 25. So sabi ko, mas mataas ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, sabi ko. Kaya pinanindigan ko yun na mas mataas ang Panginoon kaysa asawa ko. Amen? Kaya, ayun, nung dumating si Pastor Ruel, Bishop Ruel na ngayon, talagang gusto ko na pong magpabaptize. Sabi ko, wala kaming mapupuntahan. Bumili kami ng, ng bata, yung swimming pool ng bata. Yun ang pinuno namin ng tubig, doon ako nagpabaptize. And it's really different when you are baptized. Yung talagang, yung nabasa lahat ang katawan mo sa tubig at umahon ka. It's like yung bit-bit mo ba, yung nasa backpack mo na mabigat, wala na. Kaya, Lord, thank you so much, sabi ko, for the words of God, yung mga napakinggan ko, yung mga lahat-lahat ng activities, sabi ko, yun ang nagdala sa akin to obey the teachings of the Lord. Kaya ayun na, nagpabaptize ako. And then, nakita naman siguro ng anak ko ito na yung hindi naman siguro na magnet, pero na din siya. Because Luis is coming with me before. Dalawa kami. Tapos nung nag-isip din siya na magpabaptize. Ayun, nagpabaptize na rin siya. But I'm praying for him na babalik yung first love niya kay Jesus. Amen. Nothing is impossible with prayers. Kaya ayun. So ganun. Ang sarap pala ng pakiramdam ng mabaptize ka with the water and the Holy Spirit. Kasi ganun si Jesus din noon, di ba? Nagpabaptize siya kay John the Baptist. And then when he rise up from the water, na yung dove, that's the symbol of the Holy Spirit. Kaya ang ganda ng magpabaptize. So, this message, mga kapatid, kung sino pa yung hindi nagpabaptize sa inyo, sabihin nyo na kay pastor o kay pastora. Huwag na tayong alanga-alanganin pa. Amen? Because hindi natin alam ang panahon. We don't know what will happen to us tomorrow. If you want to be saved, do it right now. Amen? Hindi na tayo pati yung mga pagpipreach natin,
Huwag nating intindihin yung religion. No. Salvation is for everyone. Walang religion dyan or whatever. Para sa ating lahat yan. Kaya kung gusto nyo ma-save ang pamilya nyo, sabihin nyo na sa kanila. Gawin na, act on now. Amen? Huwag na tayong para hindi tayo magsisisi sa in the future. Pag halimbawa yung mga kakilala natin, ay sana nasabihan ko siya, baka hindi pa niya na-accept si Jesus, paano na yan? Tapos ang ilalagay doon, rest in peace. Do you know if that person really rest in peace? So that's the question. Amen? Kaya itong gospel na ito, our testimony, how we receive the Lord. Sabihin natin, i-share natin itong mga testimony natin. Amen? Okay, so number 6 is the encouragement and invitation. So sharing the story to encourage others and invite them to consider a relationship with God. Amen? Kasi malay mo, yung isa pala, hindi mo pa sinasabi sa kanya about God, about Jesus. Gusto pala niya. Nung sinabi mo, o di na yung puso niya. And then, he comes to realize na, ay, oo nga pala. I need God. I need Jesus in my life. Paano na yan? Amen? Because, hindi natin maitatago na ang lahat ay galing sa Panginoon. Amen? It is all, everything comes from the Lord. Wala tayong pagmamay-ari dito sa mundo. Amen? Mismong buhay natin, hindi natin pag-aari. Amen? Okay. So, ayun yung encouragement natin for others. Amen? Yan. So, ito naman yung pag-ano ko noon, yung sabi kong, paano kaya yan mag-share? Natatakot ako or parang nahihiya ako. O paano kaya? Sabi kong ganyan. And then, there's a verse again na nag-ano sa akin is God's promise in Isaiah 41:10. Yan. Ang ganda nito. Sabi niya, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Kaya yes, nararamdaman ko yung pag-ano ni God. If I have struggles or yung bang, may mga problema ba, yung mga gusot or yung hindi mo talaga, yung hindi mo parang, paano ko ito gagawin, ganyan. Just lift up to the Lord. Sabi ko, Lord, ganito naman ang sitwasyon ko, Lord, but sabi ko, I cling to your promise. Sabi ko, you lift me up with your righteous right hand. Sabi ko ganyan. Then, something is working. Amen? So, that's how the Lord loves us so much. Amen? Okay. So, why share this testimony? Malapit na tayo. So, why share this testimony? To glorify God. Amen? Testimonies demonstrates God's faithfulness and power to others. Amen. Diba? Na ipapakita ng Panginoon yung faithfulness niya sa atin. Amen. Ito ngang church natin, diba? God showed His faithfulness here. Na-reach na natin ang 8th anniversary. Imagine that. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And share the gospel. Number 2, share the gospel. Sharing personal experiences can effectively communicate the message of salvation and transformation. Ayan yung sinasabi ko kanina. You have the joy. You have the joy to share yung mga testimony mo sa kahit kanino. Amen. So number 3 is encourage and inspire. Witnessing the power of God in another's life can inspire faith and hope. Amen? Diba? Yung mga nagte-testimony dyan, noon ganito ako, mga ganyan-ganyan. Wala akong panoon talaga. Lahat ng bisyo sa akin na, sabi niya. Lahat ng inom dito, nagsusugal, sisigarilyo, lahat na lang ng bisyo. Ganun siya. And then one time, he heard the word of God. So in that hearing the word of God na na-share sa kanya, na
na ano yung puso niya. And then, that message led him to transformation. O di nagbago na. Parang yung bang madungis siya noon. Nung nalaman niya yung Word of God, naligo na. O di presko na. Ganon ang nangyari sa kanya. So, there's a transformation on the hearing the Word of God. Yan nga, sabi natin, the Word of God is powerful. Amen. So, let's not be ashamed. Huwag tayong mahiya na mag-share sa salita ng Panginoon. Amen. Okay, number 3 is encourage and inspire. Yan na natin kanina. Witnessing the power of God in another's life can inspire faith and hope. Ba't ako bumabalik? And then number 4 is cultivate a humble heart. Testimonies can remind believers of their own sinfulness and dependence on God's grace. Amen. Diba? Pag naririnig nila, nare-relate ako, ganun. Ganun din pala siya. Sa mga ganun yung feeling ng nakakarinig. Tapos, yung sinabi mo kung paano mo na overcome yung struggles na yun. So, that will help her also, that listener na nakarelate sa testimony mo, maaano din siya, ma-enlighten din siya. Amen? And yung bang mag-work na rin ang Holy Spirit sa kanya. Amen? Ganun ang importance ng testimony. Bakit natin kailangan i-share? Amen? Kaya kung may tayong mga the blessings of God, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, huwag tayong makiya na pupunta dito sa harap at sabihin sa Kanya. Amen? Small things man o big things, testimony pa rin yan na papuri sa Panginoon. Amen? Okay. So, example ng mga natin, ng testimony in the Old Testament is the testimony of God to Israel. Amen? Yung Exodus, di ba? Nakita natin yan how God keep the Israelites, how God worked in their lives. Yung umalis sila sa Egypt to Israel, yung mga struggles nila doon, God is working into their lives. Amen? Yung tapos nabigyan sila ng yung 10 commandments in Exodus 20:1-17. So, that is the declaration of God's law and a witness to His character. Amen? Andun lahat yung character ni God sa 10 commandments na yan in Exodus 21-17. Mahaba yan. So, it is revealed here that He is the God of truth. Amen? Compassion and forgiveness, love, power, and just. So, God's faithfulness in dealings with humanity. Di ba, hindi niya pinabayaan sila. Yung mga nagmurmur, mga kay Moses, hindi pa rin pinabayaan ni Lord ang mga ito. Bagkus nagbigay siya ng commandments para sa kanila. Amen? Amen. So, you can read the book of Exodus and makita nyo kung paano ginabayan ng ating Panginoon itong mga Israelitas. And in the New Testament, Jesus is the testimony. Amen. Bakit nasabi natin Jesus is the testimony? What verse? John 3:16. Yan. So, Jesus is the testimony. Sa book ni John, it refers to the revelation given to the Apostle John and is a witness to Christ's truth. Andoon si John kasi noon pa, death and nang buhay pa si Jesus hanggang namatay and when He risen, andun si John. So, Jesus as the testimony in the New Testament, in 1 John 5:6-12, basahin nga natin yun. Yung Exodus 21-17, that is the 10 Commandments. You can go over there kung may time kayo. So in 1 John 5:6-12,
1 John, chapter 5. Verse 6. 1 John 6, okay. Okay, so this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by water and blood. It is the Spirit who testifies, because the Spirit is the truth. So ito, Jesus is the testimony, ano? And then ito. And this is the one who came by water and blood, Jesus Christ. He did not come by water only, but by the blood and water. And it is the Spirit who testifies. So, sino ang testifier? It is the Holy Spirit, because the Spirit is the truth. Amen? 7. Yan. For there are 3 that testify. Okay na pala yun sa 6 na yun. So, the Spirit is the testifier. Amen. So, di ba nung nabaptize si Jesus, ayun na nga yung Holy Spirit in the presence of the dove, yun yung Holy Spirit. Amen. So, believers as well, we the believers are the witnesses. Amen. In Acts 1:8, basahin natin. Acts 1:8. Ayan. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the world. Amen? Diba? We receive the Holy Spirit in baptism. Amen? Okay. So the essence of biblical testimony is a powerful way to share the story of God's work in one's life, inviting others to encounter His grace and experience the transformative power of faith in Jesus Christ. Amen. So, testimony in the Bible encompasses various forms, including God's laws, His actions, in history, the witness of the Holy Spirit, the witness of Jesus, and the witness of believers who share their personal experiences of God's work. Amen. So, i-conclude natin doon sa Matthew 24:14. That the gospel as a testimony. Matthew 24:14. Okay, basahin natin. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Yan. So, wag nating ikahiya na i-testify the goodness of the Lord kahit saan, kahit anong oras. Amen? Hallelujah. Okay, so dyan nagtatapos ang ating message for today. I hope we have received something. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya next Sunday, paligsahan tayo mag-testify. Amen? Amen. Pati sa ating mga weekly activities, you share your testimonies. Amen. Okay, let us pray. Hallelujah. Father God, we thank you so much, Father God, for your words. We thank you for your works. We thank you, O Lord, for you are the way maker, the promise keeper, and the light of the darkness, Father God. Lord, in our testimonies, we thank you, Lord, for we have encountered you, Father God. We experience your love. We experience, O Lord, your provisions, your healing. Hallelujah. Yes, O Lord, hindi kami magsasawang magbigay ng mga testimony namin. Yes, Father God, how you showed your love to us. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you so much for the word, Father God. We thank you so much for our lives. And Lord, we pray more. We pray, Lord, for more encounters of you. Hallelujah. Yes, Lord, we glorify your name.
We give you all the power and honor. In Jesus' name we pray. Amen.